You are now watching KG Channel. Hello and welcome back. Ito na po ang mga maiinit na balita. Dominic Roque involved sa isang gawain na hindi maganda at isang kontrobersyal na politiko ang kasosyo ni Dominic sa monkey business daw niya. Itong kontrobersyal na politiko din pala ang boss ni Dominic sa mga negosyong ito, Bea Alonzo, pinapaimbestigahan na si Dominic Roque. Kanya-kanyang simpatya nga ng mga netizens ngayon dahil sa nagyari sa relasyon nila Bea Alonzo at Dominic Roque. Marami na namang haka-haka ngayon sa social media dahil sa bagong issue patungkol sa pagkakaroon ni Dominic Roque ng isang boss na isang kontrobersyal na politician. At ayon nga sa katatapos lang na vlog ni Miss Christy Fermin, sinabi niya dito na nakatira si Dominic Roque sa isang mamahaling condo unit na ang may-ari ng condo unit na ito at ang nakalagay na pangalan sa mamahaling condo unit na ito ay isang kontrobersyal na politiko dito sa Pilipinas. Sinabi din sa vlog ni Miss Fermin na nagbebenta daw si Dominic at maaaring may kinalaman dito ang isang kontrobersyal na politiko dahil siya daw ang boss ni Dominic at close daw silang dalawa. Tinawag pang mangga si Dominic, short for manggagamit. Parang sobra din naman ang mga judgment at opinion para sa mag-ex couple. Pati ang pagpapaimbestiga ng pamilya ni Bea kay Dominic Roque. Wala pa naman sinasabi ang side ni Bea about sa investigation. Dito binuking nila na si Bea Alonzo ang may mas malaking share sa kanilang travels at siya din ang nagbubook at nag-aasikaso sa mga biyahe nila sa ibang bansa. Hindi rin sila nagkasundo kung saan ikakasal ang dalawa dahil sinabi na may pinatayong chapel si Miss Bea sa farm niya. Ang gusto naman ni Dominic ay Christian wedding naman. Ang dami din sinabi about din kay Bea Alonzo na balat sibuyas, maarte, makasarili, pihikan. Ginagawa niyang utusan lang si Dominic. Iba't ibang opinyon na ang nagsilabasan. Ngunit ang mga opinyon na ito ay masyadong nakakasakit kina Dominic at Bea. About naman sa pagkakaroon ni Dominic ng boss na kontrobersyal na politiko. Kung totoo man yan, hindi naman siguro i-involve si Dominic sa hindi magandang gawain dahil may pinag-aralan naman siya at may maayos na pamilya. In short, hindi naman siguro siya kapit sa patalim. Maaaring nagtatrabaho si Dominic sa kanya dahil mayroon siyang nababagay na trabaho para kay Dom dito sa sinasabing politiko. Maaari ding malapit ang pamilya niya o kamag-anak nila. Marami kasing pwedeng dahilan at sila lang ang nakakaalam niyan. Hanggat wala pang lumalabas sa bunganga ni Dominic, mahirap naman na ibato sa kanya ang mga ganitong paratang. Ganong din kay Miss Bea, noon pa man sinasabihan na si Bea ng pagiging balat sibuyas, maarte. Tapos sa travels naman nila Dom, depende na yon sa kanila kung paano nila planuhin ang travel nila ni Dom. Isa pa, hindi naman siguro matutuloy ang mga travels nila kung hindi naman sila nag-agree sa expenses at itinerary nila. Tsaka ang importante naman dyan, nagkaroon sila ng quality time at mukhang nag-enjoy naman sila noon sa mga biyahe nila. Since confirmed na hindi na matutuloy ang kasal ng Bea and Dominic, irespeto na lang yon. Siguro para matahimik na rin ang dalawa kasi the more na marami talaga makiki-involve at bashing, mas lalong gugulo talaga yan. Idagdag pa natin itong fake account ni Bea. Nagawa-gawa lang na post ni Boots Mike sa kanyang Facebook page. Yang mga ganyan, mas pinapalala nila yung situation at di nakakatulong. Hindi pa nga naglalabas ng statement. Si Miss Bea, may nauna nang nagkakalat ng mga ganyang post at balita. Hindi rin magtatagal. Gagawan din nila si Mr. Dominic ng ganyan at gagamitin ang pangalan niya to think na nasasaktan na nga ang mga taong involved emotionally. Dadagdag pa ang mga ganitong hindi makatotohanang post about sa kanila. Sana kung anuman desisyon ng dalawa yun na yun, respect na lang at suportahan na lang ang kagustuhan ng dalawa. Pati ang mga ibang miyembro ng kanilang pamilya ay nadadamay na rin sa iskandalo. Ano po ang masasabi nyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong payo, opinyon, saloobin o kuro-kuro, please leave a comment. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up.
hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos and don't forget to subscribe. Salamat po.